Kahit ikaw di mo alam Mm. hanggang saan yung ano mo, yung mararating ng 'di ba, yung Lahat ng ginagawa mo. sinusubukan mong gawin, eh. Pero kasi yun nga yun, yung thrill ba na alam mong meron kang unknown na hahanapin, na may maaaring puwedeng magandang mangyari. Tapos Mhm. parang yung magri-risk ka para dun sa maliit na chance na yun ta's gagawin mo lahat. Oo, totoo. Yun yung nagbibigay ng fire din sa'kin. Tawag dito, ah, kasi ito nga, kung puwede ko rin ikuwento sa kanya kasi parang may dalawang phases para sa'kin sa view ko dun sa zero crowd, eh. Yun nga, yung unang phase, yung version 1 kami. Yung kami-kami nila Kenneth, kami-kami nila ano, na parang, small time na ano pa, na klase pa ng training, ano ba tawag dun, training, Skills training or ano, skills gano'n. training company na parang gano'n. Tapos ngayon na para na siyang it's a very serious company where you have employees and you have, events and you have, ah, kumbaga Hmm. na-multiply na ng times 10 na ata yung players, clients and yung mga ano, mga players mo nga. Paano naman nagsimula yung pag-boom and yung expansion ng Zero Crowd? Kasi parang kung puwede ko lang din ikuwento sa kanila, naalala ko talaga yung huli naming pagkikita ni Pawin 2 years ago ata, 2 years ago ba yun? Halos parang kakabukas lang ng lockdown nun, Oo, eh. yung kakatapos lang ng pandemic nun. So, parang lahat ng tao nun medyo hindi pa alam ang Hmm. gagawin sa buhay. Tapos nangyari nun si Pawin, in-invite kaming dalawa ng friend ko, si Rockmed. Tapos kasi parang, kami nun medyo may experience na kami sa pagbi-business nun. Tapos si Pawin nun meron siyang, idea na parang magpapa-Airbnb ka ng condo, 'di ba? Tapos parang Oo. pero kasi, sa'kin nun, kung puwede ko lang ikuwento, Oo, sa GG. perspective ko kasi nun, like siyempre bilang kaibigan, gusto mo maging supportive sa lahat ng idea ng kaibigan mo, eh. Ito pala, kung may papayo ko lang sa lahat ng kaibigan diyan, kung may gustong gawin yung mga kaibigan niyo at humihingi sa inyo ng payo o naman o nagkukuwento lang ng ganito yung plano nila, pakita niyo talaga yung support niyo, pakita niyo talaga na genuine yung support niyo sa kanila at the same time na gusto niyong maganda yung mangyari. Pero at the same time, ang nangyari kasi sa'min sa case nung usapan na yun, medyo tinignan talaga namin ni Rockmed yung para bang business plan o yung goal at tsaka gaano ba siya ka-feasible, gaano siya ka-possible. So, ako nun, parang medyo nagpaka-red pill ako nun na sinubukan kong sabihin kay Pawen nun yung harsh truth ba na medyo hindi siya uubra nun, yung business plan na yun, yung Hmm. sa Airbnb na para bang, kasi parang ang plano mo ata nun pupunta ka ng Pampanga, tapos papa-Airbnb mo si Hmm. condo mo. Kaso sabi ko, paano paano nga ba mangyayari? Sino mag-aasikaso nung Hmm. araw-araw? Sino magliligpit? Sino maggaganyan? Sino magmo-monitor nung pag-ano? So, parang sinabi ko kay Pawen nun, "Paw, baka hindi mo magugustuhan yung sasabihin ko, pero baka hindi umubra. Pero ang 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 magbe-bet ako sa'yo na kung magfo-focus ka sa coaching, yan ang sigurado ako, kulang na kulang yan sa Pilipinas. At the Hmm. same time, yung skills mo sa pagtuturo, talagang alam ko na sobra niyang, asset, na siguradong sigurado ako na kung magfo-focus ka dun, na ta-try mo pang expand yung horizon ng pagco-coach mo, Oo. dun ka may mapapala, sobra na sigurado ako na imposibleng hindi ka mag-succeed." Tapos 2 years after, hindi kami nagkita, walang connection. Kasi minsan ito nagde-deactivate, eh. Oo nga. Wala akong balita sa'yo ta's bigla na lang nakita ko na yung zero crowd ngayon, ang dami ng players, ang dami ng events, may mga paliga pa kayo, nag-silver pa kami sa liga nila. Joke lang. So ayun nga, sa perspective mo naman, paano naman yung start ng expansion and yung pag-boom nung zero crowd? Nag Nag-start kasi yan lahat, 'di ba, lockdown. Mm, Nasa India kasi ako nun, eh. mm. Alam ko yun, oo. Ngayon, dun na talaga dapat kami migrate. Mm, 'Di ba nandito ata ako nung bago umalis, eh, mm, sabi ko. Habang nasa India ako, wala akong magagawa rin kasi dun, eh. mm, Tas injured din, so hindi rin ako bibigyan ng pang-ano, sarili kong pera. Nag-iisip talaga ako, eh. So, sinimulan ko dito, Philippines. Kaso mm, wala, ang hirap. Yung
pagpunta ko dito lahat nakaplano, yung sa ticket, sa ganito, Mm. sa ganyan. Talagang matindi ang every night isip, isip, Mm. isip. Pagdating ko dito, ako lang nun, as Mm. in, nakitira muna ako mga 2 weeks Mm. sa kaibigan ko. Nun, edi after 2 weeks, syempre, yun na, kailangan ko ng reality na. Mm. Ako lang, dala ko lang yung foam ko. Mm. Walang kalaman-laman, foam. Wala akong food, walang ref, walang kahit ano. May time pa nun na magti 3 days na. Hindi pa ako nakakain. Ba't di mo naman sinabi sa akin yun? Yun yung isa pa eh. Nandito naman kami. Ayun nga eh, yun yung isa pa. Di ko Oo. alam sa loob-loob ko din. Ayoko ding parang nangihingi yung nagmamakaawa, ganun. Oo. Pero parang Iba habang naman tayo, Diyos ko naman, para magkakapatid tayo. Well, sige. Sige. Oo nga eh. Papaganda na istorya yan eh. Sige. So, ayoko naman nga yung ganun na Oo. parang nagmamakaawa, ganun. Pero parang habang nandun ako sa ano na yun, parang gusto ko rin yung nangyari. Kasi, okay, ayos to. Parang dito ako mabibuild eh. Sabi nga nila, when you've got nothing to lose eh. Oo. Nag-ano talaga ako nun, parang wala rin akong makontak. Wala akong family member dito. Nakakadugo ko wala. Nasa India lahat. Tas, dun ko rin nakilala yung mga parang may mga minessage naman ako nun. Sa iba kasi nahiya na ako mag-message. So, wala. Kumbaga doon mo rin nakilala sino yung totoo, Nandyan sino yung talaga, hindi. oo. So, unti-unti, nag-iisip ako eh. Kasi ano ba talaga gusto kong gawin, ganun. Gusto kong maglaro. Kumbaga sa isang life na to, parang video game to eh. Kumbaga may character ka dito. Anong gusto mong gawin? Anong laro? Anong character? Gusto ko isa yun. Gusto ko maglaro. Titingnan ko ano yung ma-achieve. Kaso paano makakalaro? Di nga ako makakain eh. Oo. Tas tuhod ko, di okay. Sabi ko, kailangan ng pera. Yun nga eh. Yun yung number 1 eh. Oo. Doon na nag-ano yung pangit pakinggan eh. Pero pera. Hindi, kailangan talaga yun eh. Sa lahat ng bagay, yun eh, tool yan para magawa mo kung ano yung gusto mong gawin. Ayun. Nag-iisip ako, paano? Pag nagtrabaho kasi ako, ubos na yung oras ko doon, ubos yung sira yung katawan ko. So nag-iisip pa ako, isip. Di, ayun nga, yung sa training. Sakto, bukas na yung lockdown. Sinimulan ko, talagang tinaga ako. Kahit pa one on one muna. May time nun, grabe. Kaya hindi na rin ako nag-ano nun eh. Mga FB, ganyan. Kaya rin ang sked ko, 10 to 11, tas 11 to 12. Puro one-on-one yun na training. Oo. Talagang, pucha, wasak-wasak na yung katawan ko pag uwi. Kasi, kaso kailangan eh. 11 to 12, 12 to 1. Wala pa akong Saan kakain. yun? Sa Pampanga na yun, no? Doon ako nag-start. Oo. Yun yung bago ka, yung galing ka sa condo, tapos lilipat ka ng Pampanga. Ayun. Oh, buti na mo. Kasi, pagbalik ko ng Philippines nga, ayun. Yun nga, yung walang makain, ganun. Tapos may bumisita lang ako doon sa Pampanga. Tagal na eh, di ako nakapunta ron. Before lockdown. Nag-ano lang kami doon, 5 lang. Tapos sabay uwi na rin ako nun. Kaso sa 5 na yun, yung isang kakilala ko doon, na nagiging kalaban ko rin dati, kasabay sa tryout, si Polo Dayrit. After nung 5, yun, nag-usap kami. Parang kamustahan, ano yung ginagawa mo, ganun. Sakto, sabi niya, gusto ko nga rin i-try yan eh. Gusto ko i-start dito. Ganun. Eh ako naman, nagka-idea din. Sabi ko kung sa Manila ko i-start, wala akong kilala, wala akong ganito, ganyan. Sabi ko sa Pampanga, kilala na ako eh. Kumbaga medyo mas madali simulan. Parang mag-post lang kami, yung mga friends agad, alam na eh. Training. Tas siya rin, kilala rin yun. Tas willing pa na sabi niya doon ka na lang malapit sa amin. Tas simulan natin to, ganun. Eh same naman, training, gusto niya rin.
Di G ako, lumipat ako, Pampanga agad. Parang in 2 weeks, inasikaso namin agad. Yun, lipat dun. Mm. Tsaka nagulat ako sa tao din na yun kasi, kunyari, di ba usually pag may sinabihan ka na Mm. parang patulong ako maghanap ng bahay. Oo. Ang i-chat nun sa'yo, sige, Mm. balitaan kita. Mm. So, wala na. Tapos wala na, oh. Siya, tinulungan ka talaga niya. Yun, parang ako pa yung mainis kasi So, ako yung kinukulit. kinukulit. Kunyari, nasa CR ako, Mm. tatawag. Bro, yung bahay dito, ganito lang, G, gano'n. Talagang kinukulit na ako. Sabi ko, ayos to Parang may mga may mga ganun. So, di G, yun, pumunta ako doon. Nakita ko din yung na talagang Yung fire niya, tutulungan. no? Pagdating doon, ayun, inunti-unti namin. Wala rin kami idea pareho paano mag-marketing, paano lahat from zero. Mm. Nagkaroon ng ilang estudyante, kumita-kita. Parang 1K, putik, ayos to solid. Yun, nung lumalaki-laki na kasi doon, biglang dito, na-invite ako si Eruption. Si Raption, ako nga pala, dati nung nagte-training tayo, nakakalaro diba? mo si Eric tayo. Oo. Ganun. Napapadalas yung ko, Saturday, Sunday dito. Mm. Nagpa-train na rin ako kasi sabi ko, sayang, small group lang. Oh. Satsan dito, Monday to Friday, Pampanga. Kaso nakapagod na pag ganun. Sabi ko, dito na lang kaya ako. Total, malawak din dito Oh. Yun, nag-decide na kami na ganun. Branch. Oh. Tapos okay din sa kanya kasi sa kanya lahat yun, sa akin lahat to. Tapos tulungan pa rin. Hanggang ngayon, solid pa rin. Ayun na. Yung dun sa kasi ako rin, alam ni Jimboy yan na napaka-importante sa akin ng collaboration. Kasi 'di ba, alam mo yan na pag meron kang idea tapos may nakasama ka, na pareho kayong may mga goal. Na ang lakas ng power nun kasi kumbaga isang utak, ngayon 2 utak na So, para sa ano naman yung importansya na makahanap ka ng mga taong same goals and same fire na katulad dun sa'yo para dun sa mga goals mo. Solid yung kasi una, hindi ako sure tama ba tong gagawin ko? Mm. Tapos may ganito rin bang mag-iisip? O baka ako lang to? Baka weird to? Pero nakita mo may mga ganun din pala. Tapos nagsama-sama kayo. Legit nga, okay, totoo pala to. Mas magkakaroon ka ng confidence din kasi nga. Yun, yung confidence nga. Tumaas lalo. Yan din yung sa akin na kumbaga ako bilang taong maraming project na napaka-importante. Dati hindi ko na-realize yung value nun nung batang negosyante pa lang ako. Pero ngayon, na yan sila Pope, kasi kami nila Jimbert. Napakalaking bagay nga na makahanap ka ng talagang driven na mag-improve lagi at the same time alam yung cost para magawa na yung project na yun. Napakalaking bagay. So nakatuwa na yung dati yung missing sa'yo, no? Na wala kang partner. Oo. Yung pala ang kailangan. Oo. So, ayun naman, paano naman nagsimula ito na nga, kasi ang alam ko, nag-venture na ang Zero Crowd, pati volleyball training na, di ba? So, paano naman paano na yung formal nung lumipat ka na dito sa Manila, paano na yung start mo naman ulit nun? Paglipat ko kasi dito Manila, dami rin nag-aya sa akin na kinukuha nila akong coach sa training nila. Iba-ibang names. Gets, Sa akin okay lang kasi gusto ko lang talaga nun may makain, may mapambayad ng rent. Kasi ako lang talaga. Tapos, sige, sali ako dito, sali ako doon. Medyo sinisingit ko yung Zero Crowd. Kaya lang di nag-work. Nagmumukha na akong, kunyari, sa kanya tong pangalan na to. Kaya lang ako din magpo-post, mag-edit, sabi ko, ba't sumali pa ako, di na lang ako. Tapos, maraming ganun tas yung iba, medyo tamad-tamad. Ako, iba kasi yung life nila, iba yung, so wala, sabi ko, ako na lang. Ganun din Di, nagtyaga talaga ako, yun nga, one-on-one. Kaya lang nung tumagal nga, medyo di na nakakatuwa. Kasi, paggising mo, na agad Trabaho parang na yun agad, nagiging routine na. Sabi ko, akin nga itong Zero Crowd. Kaso parang slave ako sa sarili kong Kasi pagising mo, may nakasked na, call ka, nasa court na daw siya. Tapos ako nakalimutan ko kasi sobrang pagod.
10 to 11, 11 to 12. Di na ako nakakain, gabi na. Mm. Everyday, ganun. Tas na-drain kasi mayat maya, ibang-ibang tao yun. Iba-ibang ugali. Iba-ibang pakikisama. Oh. May bata, may ganto, may seryoso, may di nakikinig masyado. Everyday. Tas may sarili ka pang maisipin pag-uwi. Di, okay naman yung kita. Pero hindi ko ma-maximize. Mm. Kasi nga, limited lang yung energy ko Oo, tsaka tsaka time. isang tao ka lang. Diba? Oo. So, dun na sabi ko, paano kaya kung siguro that may makakasama pa ako para isang tao, kaya 5 hanggang, yun, may mga nakilala nga ako, coach. Kaibigan din eh. Oo, Mga kaibigan G din. naman sila. Kasi tiwala din ako sa kanila eh. Mm. Tapos tiwala rin sila sa mangyayari sa Zero Crowd. Doon na nag-start, unti-unti. Hanggang, ang gusto ko talaga kasi hindi na mag-coach. Mm. Kasi hindi talaga yun yung gusto kong gawin. Yun lang yung naging way ko sa una. Oo, para mag-survive. Pero kumbaga, nag-boom bigla. Oo. Ayan. Well, yun talaga ang magic ng mundo. Minsan, di mo malalaman kung saan manggagaling yung time mo talaga. Well, oo. Sobra, never ko inisip yung mga ganto-ganto na Mm. Pero nung rin, ayan, ayan na, okay na. Oo. May mga coach. Nag-expand na eh. So, imbis na, kunyari pa isa, nag-set na lang kami ng time, 2 oras, nandun na lahat. Mga ganun-ganun, edi mas dumadali Parang na. Milo Best dating na. Oo, parang ganun-ganun na. Tapos, okay na yung ganun sa basketball. Okay na talaga. Di naman sobra, pero malaking difference kaysa nung dati na saktuhan lang. Mm. Tsaka at the same time, yung oras na na-condense. Tapos, meron kasing nun, syempre di mawawala yung competition, di ba? Sa ibang pangalan. Oo. Ang parang target kasi namin, mga adult, Mm. tsaka mga sakto lang. Mm. Kumbaga, pag mga pro, may mga trainer na dun Oo, eh. may mga trainer na. Oo. Mga solid. Tapos yun talagang gusto nilang gawin. Mm. Kahit buong araw sila mag-ganun, okay sa kanila. Ako kasi hindi. Gets. Tapos, Yun nga, sabi mo kasi hindi lang player o hindi lang basketball player yung aspect. Yung pagkatao mo. No? Okay. sige, sa inyo na yan, mga pro. Mm. College players, mga ganyan, varsity. Meron na rin yan eh, marami. Yun yung mga sikat sa IG. Mm. Sige, sa inyo na rin yan. Pero yung mga sakto lang, beginner, gusto lang papawis. Yun yung inano namin. May isa pang ganun na hindi ko naman alam. Kasi may nag-train lang bigla sa amin na galing doon. Oo. Tapos, nabanggit-banggit niya. Mm. Biglang sinisiraan pala kami. Hindi ko babanggitin yun pero naagigil lang eh. Kaya lalong connected kasi dun yung kwento eh. Mm. Hindi, tsaka kasi talaga sa negosyo talaga yung competition. I mean, hindi mawala yan. Kumbaga talagang nandun lang. It's how well you play the game eh. So yeah, gets. Parang, kunwari may liga sila, one day league. Mm. So yung nagtitrain sa amin na yun, nag-join siya doon. Mm. Tapos sabi sa kanya, dapat sinali mo yung mga zero mo dito para tinambakan namin, mga ganun-ganon. Tapos one time sila, papawis. Ay may ka-tune-up sila. May ka-tune-up sila. Tapos pagdating dun sa venue, nung sumali na yun, yung player din namin, biglang pangit nung trato sa kanya. Nagbayad na siya, online pa lang. Pagdating doon, di pinalaro. Parang ni-real talk siya na parang didiretsoy na kita. Yung level dito, iba. Hindi ito tulad nung mo na zero knowledge, ganyan. Di nakakaano yun. Siyempre, sino ba to? Ba't parang, ayun, ganun-ganon. Sobrang villain naman ng dating. Parang Cobra Kai sa sa Karate Kid naman. Okay lang. Yung pangalan kasi nila, specific, lang, basketball. Gets. Tapos, doon na ako napaisip. Sabi ko, di gawin ko sports. Nadagdagan, di ba, Zero Crowd sports. Yun, doon na. Sabi ko, ba't basketball lang? Ba't hindi volleyball, tennis, boxing, lahat pasukin ko.
Oh, Parang, edi ngayon, light bulb moment, no? Yung, kasi sabi niya kasi, Oo. yung adult training, bihira kasing ganun, yung mga matatanda, 40s, di ba, nagte-training. May ganun din pala sila, hindi ko na maalam yun. Kami, yun, na-start namin yun, dumami. Tas ang pinagkakalat niya, ginaya namin, yung adult training. Oo. Tsaka anong problema niya? Gano'n naman talaga sa negosyo. Gayahan lang naman talaga yan. Tapos, kanya-kanyang improvement na lang. Diyos ko, kahit nga Oreo, hindi naman yung Oreo, yung nakilala Oreo, hindi yan yung unang-unang ganyang klase ng chocolate sandwich. Meron pa sila pinagayaan. Pero mas sumikat sila. Like, mas nagla sila. Kasi nga, gano'n talaga. I mean, pagdadamot mo yung knowledge, anong bullshitan yun? Well, sige. Ayun, sabi, ginaya. Mm. So, doon na nga pumasok yung idea. Okay. Di, sige, pag sila, sabi ko, nagka-volleyball, sino nang gaya ngayon? Parang ganun. Yun, doon na, wala pa, ang dami Labanan pang ng i-add ideas, eh. no? Parang pa-start pa lang din talaga yung hanggang ngayon, yung Zero Crowd. Ang dami pang mga gagawin. Pero sa ano ba, sa ito, kunyari, sa basketball pa lang, ilan na ang lahat ng estudyante niya? Di ko ma-compute talaga kasi may bago, may mawawala konti, may dadagdag, may... Hindi, averagely, pagka sa isang training day niyo. Ang training kasi namin, 4 times a week 4 times sa a week. adult, gabi, tsaka weekend, umaga. So, may nakaka-attend kasi, may pang Sabado lang, may pang Linggo lang, may everyday, may... Hindi, lahat sila, pag pinagsama-sama, sa tingin mo lang, ilang gano'n nakalaki? Mga nasa 30 plus adult, tas kids, mga 15. Kids kasi, madami kasi nagpapatrain ng kids eh. Oo. Ayun, kasi sa totoo lang, dun dati talaga yung pinaka nakikita kong value nung coaching mo. Kasi nga, sa kids, yun yung kulang eh. Kadalasan, Milo Best lang ang meron eh. Halos lahat ng kilala mong gumaling, galing Milo Best. Pero wala yung katulad nyo sa'yo. Kasi nakita ko pa yung pagtuturo mo rin nun, ibang-iba rin. Like talagang, yung naalala ko kahit sa posisyon na lang ng tenga ko at saka ng siko ko para talagang tinatama mo pa. So parang makikita ko yung value nun sa mga bata na parang kung kasi walang competition ng Milo Best. So para bang kaya nakikita ko yung importansya nun sa inyo. Kaya talagang yung bata talaga. Piling ko wag niyo i-let go yun. Ayun nga. So, meron ka ng around 45-50 na coaches. Ay, na students. Sa ano pa lang, basketball pa lang yan. Basket. Tapos may women's. Konti-konti, ka-start pa lang eh. May women's ka rin sa basketball. Sila ba nag-training pa rin? May ano kasi yun, sa school. Parang bawal muna mag-attend doon. Ganoon. Gets. At tawag dito, so ilan na ang coaches mo yun? Bali, 6. 6 na coaches mo? Yung 3 volleyball. 3 basket. Oo. Sa volleyball naman, paano mo naman nahanap yung mga coaches mo? Bilang hindi ka naman basketball player, hindi ka naman volleyball player, paano ka nakahanap ng mga coaches? Paano ka nakahanap ng community? Ano lang, connection kasi ganun-ganun lang. Tanong dito, sabay may kilala si ganito, sabay interesado rin sila. Tapos nakausap ko, ayun, unang-unang kita namin ng coaches. Nagulat ako, may presentation nung mga drills. Anong drills? Parang 6-week program, ganun. Sabi ko, ayos to di game agad. Ayun. Ganun connection. Nakakatawa, no? Para nag-align lang din yung mga stars sa kanya, no? Para talagang yung mga saktong, pero importante tayo pag gusto mo yung gagawin mo, at the same time talagang pinag-iisipan mo. Parang, ayun nga yung tawag ko doon, the least resistance eh. Parang mag-aakma na lang lahat ng bagay, no? Sa volleyball naman, ilan ng students nyo? Volleyball talaga, parang every week may bago. Oo. Kasi nga, bagong-bago, walang gumagawa. Kaya nga eh. Nakaka-excite. Marami pa kasing gagawin dun eh. Oo, like, hindi pa lang yun, oo. Ilan ang volleyball players nyo? Ngayon, 40. 40 na? Ilang buwan pa lang yan? Sandali pa lang yan, ha? Parang November lang. Grabe, movement October. dyan, boy. Oo. Tapos marami pang sports. Like, ang dami pang sports. Yung problema nga doon sa volleyball, parang kailangan na ng isa pang court. Wala lang kayong court. Kasi ang dami. Gandang problema yan, boy. Madali na solusyonan yan. Pero kumbaga, expansion lang ng expansion. Tapos at the same, isa pang parang revenue source ng Zero Crowd is yung mga one-day leagues nyo, di ba? Hindi masyado. Ano lang yun eh, parang
Ayun, yung Oo. una public, 'di ba? Oo. Parang ano lang din siya, more on makilala din. Makilala, more on, Oo, marketing, hindi siya masyadong, income hindi. generator. Wala rin ano siya, income. Okay. Oo, pero yun nga, pero malay mo boy, hindi kumbaga, lawakan niyo pa Soon. yung marketing nun kasi parang ang ganda rin ng One Day League, kasi ang daming mga nagtatrabaho ngayon, mga adult na hindi na talaga ma-focusan ng basketball but at the same time, ball is life pa rin. So para bang ang ganda ng hiwalang